Si Apostol Pablo na paboritong apostol ng mga hyper-dispensationalists ay tutol mismo sa kanilang ipinapangaral. Alamin niyo po kung bakit. Si Apostol Pablo lang ang kinikilalang apostol ng mga hyper-dispensationalists. At yung 12 apostol, hindi nila kinikilala dahil ayon sa kanila, si Apostol Pablo daw ang nanguna sa katawan ni Kristo. Or si Apostol Pablo daw ang unang miyembro sa katawan ni Kristo. Yun ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang katawan ni Kristo? Di ba ito rin ang iglesia ng Panginoon? Kung saan ang Panginoon ang itinuturing na ulo ayon sa Ephesians 5 verse 23. Kung si Apostol Pablo ang nanguna sa katawan ni Kristo at siya ang naging unang miyembro dito, ibig sabihin siya ang founder. Siya ang nagtayo sa katawan ni Kristo or sa iglesia ni Kristo. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang iglesia ng Panginoong Hesukristo ay existed na during His ministry. At ang talatang ginamit ng mga hyper-dispensationalists upang patunayan daw na si Apostol Pablo ang unang naging miyembro sa katawan ni Kristo ay sa 1 Timothy chapter 1 verse 16. Ang sabi kasi dito, "Howbeit, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting." Binibigyan nilang diin dito ang tatlong salita. Itong "in me first." Ang konklusyon ng mga hyper-dispensationalist dito na si Apostol Pablo daw talaga ang naging unang miyembro sa katawan ni Kristo. Pero ito bang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Or gusto niyang iparating dito na bago niya ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, bago niya ipangaral ang kaligtasan, bago siya nagpatotoo bilang Kristiyano, siya muna ang unang nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. Siya muna ang unang nakasumpong sa habag ng Panginoon at biyaya, bago niya ito ipinapangaral. Hindi ito nangangahulugan na siya ang unang naging miyembro sa iglesia ng Panginoon o sa katawan ng Panginoon. Alam natin na ang buhay ng Apostol Pablo, siya ay mamamatay tao, pinagpapatay niya ang mga Kristiyano noon. Pero nung nasumpungan niya ang biyaya ng Diyos at siya ay naligtas, doon siya nagpasimulang nangaral ng ebanghelyo. Ipinapangaral niya ang kaligtasan dahil alam niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Yan ang kanyang naging patotoo na bago niya ipinangaral ang kaligtasan sa mga tao, lalo na sa mga hintil, siya muna ang unang nakaranas ng pagliligtas. At ang sabi dito, that in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering. Alam naman po natin na ang Panginoon ay hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak sa kapahamakan ng impyerno, kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi, upang ang sino mang sumampalataya or magkaroon ng pagbabagong pag-iisip na kumilala sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ang sinabi dito ni Apostol Pablo. Kaya mali po ang pagkaunawa ng mga hyper-dispensationalists na ang verse na ito ay patunay na si Apostol Pablo ang unang naging miyembro sa katawan ng Panginoong Hesukristo. At bakit sila mali? Dahil si Apostol Pablo mismo ang nagsabi sa Romans chapter 16 verse 7. Ang sabi dito, "Salute Andronicus and Junia by my kinsman and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me." So pinatutuon ni Apostol Pablo na bago siya naging Kristiyano, bago siya naging mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, may mga kababayan na siya, may mga kamag-anak na siya na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bago niya nakilala si Kristo. At ang mga kababayan niyang ito ay kilala mismo ng 12 apostol. Kilala mismo ng mga sinaunang mananampalataya. Kaya mali itong pagkaunawa ng mga hyper-dispensationalists na dapat ninyong hindi paniwalaan. Ang sabi din ng mga hyper-dispensationalists na sa Acts chapter 9 daw nagsimula ang body of Christ. Mali po yan. Dahil ang Acts chapter 9 ay isang patutuon ni Apostol Pablo kung paano siya nakakilala sa Panginoon. At ito ay isinulat ni Luke. Si Luke kasi ang nagsulat ng Book of Acts at sa Book of Luke. So, isinulat ni Luke yung conversion story ni Apostol Pablo. Hindi yan ang pasimula ng body of Christ sa Acts chapter 9. Sa halip, si Apostol Pablo ay naidagdag lang din sa katawan ni Kristo or sa body of Christ. Dahil bago pa ang Acts chapter 9, bago pa na-convert si Apostol Pablo,
sa pananampalatayang Kristyanismo, umiral na ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kaya paanong siya ang nanguna dito at siya naging unang miyembro dito? Dahil makikita natin sa mga naunang chapter ng Acts, sa chapter 8, pinag-uusig na niya ang iglesia ng Panginoon. At kung ibabalik natin backward, ang iglesyang kanyang pinag-uusig ay ito yung nakatanggap ng pagpuspos ng banal na espiritu dito sa time ng Pentecost. Kung saan, dahil sa pagpuspos ng banal na Espiritu Santo, sila ay nagkaroon ng lakas na loob na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya simula sa Pentecostes, biglang kumalat ang Kristyanismo, biglang dumami ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa pagpuspos ng banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoong Hesukristo sa Luke 24 at sa Acts chapter 1 verse 8. At bago mag-Acts chapter 2, bago napuspos ng banal na Espiritu Santo ang iglesia, existed na po ang iglesia ng Panginoon or ang body of Christ, sapagkat ang iglesia ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Matthew chapter 18 verse 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. So makikita natin dito na may church. Ang context dito na kapag may kaalitan kang kapatiran, pag-usapan ninyo. At kung hindi magkaayos, na kayo lang, magtawag kayo ng 2 or 3 witnesses para mag-ayos kayo. At kung hindi pa rin, dalhin nyo na sa iglesia. At kung hindi pa rin madala sa iglesia, hindi pa rin kayo magkaayos, dalhin na sa labas yung alitan. Ang iglesia ng Panginoon existed na during His ministry. At ito ay nagpuspos ng banal na Espiritu Santo sa time ng Pentecost. Kaya biglang dumami ang mga Kristiyano nung pagkatanggap nila sa banal na Espiritu Santo. Kaya mali po ang pangangaral ng mga hyperdispensationalist na si Apostol Pablo daw ang nanguna at unang miyembro sa katawan ng iglesia or sa church. Dahil bago pa siya na-convert sa pananampalatayang Kristyanismo, umiral na ang iglesia at may mga miyembro na po ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Marami na ang naligtas bago siya naidagdag dito. Pangalawa, hindi sa Book of Acts chapter 9 umiral ang body of Christ, gaya ng ipinapangaral ng mga hyperdispensationalists. Kundi ang Acts chapter 9 ay patutuo lamang ni Apostol Pablo na isinulat ni Luke kung paano siya nakasumpong ng biyaya at paano niya naranasan ang pagliligtas ng Panginoon. At dito nga ang pasimula ng kanyang pagkilala sa Panginoon at ang kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa doktrina ng mga hyperdispensationalists, kailangan niyo pong mag-iingat dito dahil sila ay tahasang nangangaral na ngayon kung saan-saang lugar ng Pilipinas at pinapasok na ang mga Baptist churches upang maisingit lang ang kailang bagong doktrinang ito na tahasang bumabaluktot sa salita ng Diyos at sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo.